Bagyong Opong lumakas na at isa ng ganap na typhoon malapit na sa kalupaan ng Eastern Visayas. Signal number 4 nakataas na sa Northern Samar, Eastern Samar, Samar, Sorsogon at bahagi ng Masbate. Malawak ang pag-ulan at pagbaha inaasahan, may banta rin ng storm surge na aabot hanggang 3 metro. Southwest monsoon o habagat patuloy ding pinalalakas ng bagyo, magdadala ng dagdag na ulan sa Visayas at Luzon. Magandang araw Pilipinas! Ito ang Pilipinas weather ngayong araw ng Biyernes, September 26, 2025. Narito na ang ating update sa Bagyong Ompong. Pero bago ang lahat, please like, share, and subscribe dito sa ating channel para lagi kang updated sa panahon. Salamat sa inyong suporta. Mga kababayan, ang sentro ng Bagyong Ompong ay nasa baybayin na ng Dolores, Eastern Samar. May dala itong hangin na umaabot na 120 km per hour at may pagbugso na hanggang 165 km per hour. Kumikilos ito pakanluran, hilagang kanluran sa bilis na 25 km per hour at inaasahang tatawirin na ang Eastern Visayas patungong Bicol Region anumang oras ngayong araw. Dito pa lang makikita na hindi lamang Eastern Visayas ang makakaranas ng matinding epekto nito, kundi malawak na bahagi ng Luzon at Visayas sa mga susunod na oras. Tropical wind signal number 4 nakataas na. Narito ang mga lugar. Sa lugar ng Sorsogon, eastern portion of Masbate including Ticao Island, Northern Samar, northern and central portion ng Eastern Samar at northern and central portion ng Samar. Dito inaasahan ang pinakamalakas na hangin at pinakamapanganib na kondisyon na mayroong typhoon force wind na aabot na 120 to 184 kilometers per hour, significant to severe threat of life and property. Signal number 3 naman sa lugar ng rest of Masbate including Burias Island, Albay, western portion of Camarines Sur, Marinduque, Romblon, central and southern portion of Oriental Mindoro, rest of Eastern Samar, rest of Samar, extreme northern portion of Leyte at Biliran. Dito inaasahan ang moderate to significant threat to life and property na mayroong storm force wind mula 89 to 119 km per hour. Signal number 2 naman sa Catanduanes, rest of Camarines Sur, Camarines Norte, central and eastern portion of Quezon, Laguna, Rizal, Cavite, Batangas, rest of Oriental Mindoro, Occidental Mindoro including Lubang Island, Calamian Island, Metro Manila, southern portion of Bataan, eastern portion of southern Leyte, northern and central portion of Leyte, northern portion of Cebu including Camotes and Bantayan Island, extreme northern portion of Negros Occidental, northern portion of Iloilo, Capiz, Aklan, northwestern portion of Antique including Caluya Island, Tinagat Island, Siargao Island, Bukas Grande Island. Dito inaasahan ang gale force wind mula 62 to 88 km per hour, minor to moderate threat to life and property. Signal number 1 naman, the central and southern portion of Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Ifugao, the southwestern portion of Mountain Province, Benguet, the southern portion of Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Aurora, Nueva Ecija, Tarlac, Zambales, rest of Bataan, Pampanga, and Bulacan. Kasama rin dito the rest of Quezon, Cuyo Island, northern portion of mainland Palawan. Kasama din sa signal number 1 ang rest of southern Leyte, eastern and central portion of Bohol, the central portion of Cebu, northern portion of Negros Oriental, northern and central portion of Negros Occidental, central portion of Iloilo, central portion of Antique, and rest of Surigao del Norte. Dito inaasahan ang strong winds mula 39 to 61 km per hour, minimal to minor threat to life and property. Mga kababayan, ang ibig sabihin ng mga signal na ito, habang mas mataas ang numero, mas malakas ang hangin at mas mabilis itong darating. Kaya patuloy tayong maging alerto at maghanda sa anumang oras. At dahil dyan, narito ang ating heavy rainfall outlook batay sa Weather Advisory number 26. Narito na ang forecast ng ulan. Ngayong gabi hanggang bukas, September 26, higit 200 mm na dami ng ulan sa Northern Samar, Eastern Samar, Samar, Biliran, Sorsogon, Masbate, Oriental Mindoro at Romblon. 100 to 200 mm naman na dami ng ulan sa Occidental Mindoro, Quezon, Batangas,
Camarines Norte, Catanduanes, Camarines Sur, Albay, Marinduque, Aklan, Capiz, Cebu, Bohol, Leyte, Southern Leyte at Dinagat Island. Habang 50 to 100 mm naman na dami ng ulan sa Metro Manila, Aurora, Laguna, Cavite, Bataan, Rizal, Camiguin at Surigao del Norte. Kung titignan natin, hindi lamang Visayas ang malalakas ang ulan, pati Metro Manila at Calabarzon ay dapat maging alerto sa mga pagbaha. Storm surge o daluyong ng tubig dagat. May mataas na panganib ng storm surge o daluyong na posibleng lumampas pa ng 3 metro sa mga baybayin ng Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, Eastern Visayas at ilang bahagi ng Central Luzon. Ang ganitong taas ng daluyong ay kayang lumubog ng mga bahay at wasakin ang mga ekstruktura sa tabing dagat. At narito ang kondisyon ng karagatan. Pinakamapanganib sa eastern seaboard ng Samar, Biliran, Masbate, Albay at Sorsogon. Aabot sa 14 na metro ang taas ng alon dito. Mapanganib din sa Romblon, Oriental Mindoro, Leyte, Cebu, Capiz, Aklan at Quezon. Hanggang 8 metro naman ang taas ng alon dito. Ibig sabihin, bawal muna ang lahat ng uri ng paglalayag sa mga lugar na nabanggit. Mas mainam na manatili sa ligtas na lugar ang mga mangingisda at ating mga maliliit na bangka. At para sa ating forecast track, unang landfall po mga kababayan, Northern Samar or Eastern Samar. Ngayong araw na po yan mga kaibigan, anumang oras maglalandfall na ang bagyong Upong. Ikalawang landfall naman sa Masbate o Sorsogon. Maya-maya lamang mga kababayan, parating na ang bagyong Upong sa mga lugar na yan. At tatawid ito sa Bicol Region, Southern Quezon, Marinduque, Romblon at Mindoro bago lumabas ng West Philippine Sea pagsabit ng Sabado at posibleng muling lumakas pa ito pagdating sa dagat. Kaya napakahalaga na maagap ang paghahanda dahil hindi lang ang isang beses tatama ang bagyo kundi dalawang landfall ang inaasahan. Kung babalikan natin ang kasaysayan, halos kapareho ito ng naging track ng Typhoon Glenda noong 2014 at Bagyong Rosing noong 1995 na parehong tumama sa Bicol at nagdulot ng malawakang pinsala. Ang aral dito ay maagang paglikas at pakikinig sa otoridad ang naging susi sa mas kaunting casualties. Sa ganitong panahon, samahan natin ng patuloy na maging maagap ang paghahanda at pagtitiwala natin sa kapangyarihan ng ating Panginoon na magagawa niya ang lahat ng bagay. Sa gitna ng matinding bagyo, magandang paalala ang salita ng Diyos mula sa Isaiah 41 verse 10. Huwag kang matakot sapagkat ako'y kasama mo. Huwag kang mangalupaypay sapagkat ako'y iyong Diyos. Palalakasin kita, tutulungan kita at aalalayan kita ng aking matuwid na kamay. At yan ang ating latest update ng panahon tungkol sa bagyong Upong mula dito sa Pilipinas Weather ngayon. Salamat sa iyong patuloy na pagtutok o pagtangkilik dito sa ating channel. Huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe para lagi kang updated sa panahon. Ito ang Pilipinas Weather ngayon na lagi nagpapaalala, maghihanda, magiligtas, alerto. Ingat tayong lahat.